Mateo, iabot mo na ang mga papel. Tapusin na natin ang komedyang ito. Hindi nararapat ang isang magnanakaw at makasalanang tulad niya sa pamilyang Montesillo. Ang boses ni Doña Consuela ay parang talim ng kutsilyong humiwa sa katahimikan ng malawak na sala ng mansyon sa Quezon City. Sa sandaling iyon, nakaluhod si Thursday sa paanan ng matanda, hawak ang isang palangganang maligamgam na tubig na may asin at lavender. Maingat niyang minamasahe ang namamagang paa ng kanyang biyenan, isang gawaing nakasanayan na niyang gawin gabi-gabi sa loob ng 5 taon. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida, ang paboritong kulay ni Mateo, dahil ngayong gabi ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Akala niya ang hapunang iyon ay para sa kanilang dalawa, ngunit ang natagpuan niya ay ang buong angkan ng mga Montesillo na nakatingin sa kanya ng may pandidiri. "Mom, please, let's just get this over with," sagot ni Mateo nang walang emosyon. Inihagis niya ang isang makapal na brown envelope sa harap ni Thursday. Tumama ang gilid nito sa palanggana sanhi upang tumalsik ang tubig sa mukha at damit ni Thursday. Ngunit hindi siya kumibo. Nanigas ang kanyang mga daliri sa loob ng tubig. Ang init ng likido ay tila naglaho, napalitan ng isang nanunuot na ginaw na nagmula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga dulo ng daliri. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Thursday. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking pinagsilbihan niya nang higit pa sa kanyang sarili, ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Mateo, anong ibig sabihin nito, anibersaryo natin ngayon? Di ba nagluto ako ng paborito mong adobo?" Ang kanyang tinig ay gumaralgal tila isang marupok na kristal na unti-unting nagkakaroon ng lamat. "Don't act innocent, Thursday," singhal ni Doña Consuela, habang marahas na binabawi ang kanyang paa. "Lahat ng ebidensya ay narito. Ang paglipat mo ng pondo mula sa foundation ng ospital, patungo sa iyong personal account, at ang mga larawan mo kasama ang doktor na iyon. How could you be so thick-skinned? Pinatira ka namin dito, binihisan, binigyan ng pangalan, pero ahas ka pala." "Hindi totoo yan," bulong ni Thursday. Naramdaman niya ang isang matinding pagsikip sa kanyang lalamunan, tila may isang kamay na sumasakal sa kanya. Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Ang paligid ay tila nagdidilim, at ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang nakakainsultong ngiti ni Clara, ang pinsan ni Mateo, na nakatayo sa likuran ni Doña Consuela habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Muling nagsalita si Mateo. Sa pagkakataong ito ay mas malamig pa sa yelo ang boses. "I never really loved you, Thursday. Pinakasalan lang kita dahil akala ko ay ikaw ang kailangan ni Mom para tumino ang buhay ko. Pero look at you. You're just a gold digger from the slums of Divisoria. Pirmasahan mo na ang annulment papers na yan. Ngayon din." Isang malakas na kulog ang gumulantang sa katahimikan ng gabi, hudyat ng paparating na unos. Sa loob ni Thursday, may isang bagay na tuluyang nawasak. Hindi ito ang galit, kundi ang huling hibla ng pag-asang kinalingatan niya sa loob ng 5 taon. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsinta ay unti-unting naging mapait at malamig. Tiningnan niya ang mga papel na basa na ng tubig sa sahig. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa kanyang basang bestida, tila kasamang natatapon ang lahat ng kanyang mga sakripisyo, ang mga gabing hindi siya natulog para alagaan ang may sakit na biyenan, ang mga pagtitiis sa pang-aalipusta ng kanilang mga katulong, at ang paglimot niya sa sariling mga pangarap para lamang maging isang mabuting asawa. "So ito na pala ang kabayaran ng lahat," sabi ni Thursday sa isang boses na hindi na nanginginig. Dahan-dahan siyang tumayo, tinitiis ang pananakit ng kanyang mga tuhod na namanhid sa matagal na pagkakaluhod. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin ng diretso kay Doña Consuela. "Ang akala ninyo ay tapos na ang lahat dahil nakuha ninyo ang gusto ninyo. Pero tandaan ninyo ito. Ang perang ninakaw ninyo sa sarili ninyong kumpanya gamit ang pangalan ko, hindi iyon magdadala ng kapayapaan sa bahay na ito." "How dare you?" Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Thursday mula kay Doña Consuela. Sa lakas nito ay napalingon ang kanyang ulo at naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, lalo niyang itinuwid ang kanyang likod. "Mateo, ihatid mo na yan sa labas. Ayokong makita ang dumi sa loob ng bahay ko," utos ng matanda.
Kinaladkad ni Mateo si Thursday patungo sa malaking pinto ng mansyon. Hindi lumaban si Thursday. Hinayaan niya ang kanyang sarili na itulak palabas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Bumagsak siya sa semento sa labas mismo ng bakal na gate na ilang sandali lang ay marahas na isinara. Ang tunog ng pagsara ng gate ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Nakahiga si Thursday sa basang kalsada, ang kanyang asul na bestida ay punong-puno na ng putik. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit ang sakit sa kanyang loob ay higit na matindi. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang pilak na kwintas na nakasabit sa kanyang leeg, ang huling alaala ng kanyang ina. Huminga siya nang malalim ang kanyang dibdib ay gumagalaw sa gitna ng tahimik na paghikbi na nauwi sa isang mahinang tawa. Isang tawang puno ng pait at pangungutya sa sarili. Tumingala siya sa madilim na langit, hinahayaan ng tubig ulan na hugasan ang dugo sa kanyang labi. Bakit ba ako naniwala na ang isang pusong puno ng kasakiman ay matututong magmahal? Gaano pa karaming hapdi ang kailangang dumaan bago ko matutunang ang sarili ko naman ang dapat kong iligtas. Nanatili siyang nakatitig sa naglalakihang mga letra ng pangalang Montecillo sa gate ng mansyon hanggang sa ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa ulan at luha. Doon sa gitna ng kadiliman at hagupit ng bagyo, isang sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Isang sumpang mas matindi pa sa anumang unos na darating sa Quezon City. Sa bawat hakbang ni Thursday palayo sa mansyon ng mga Montecillo, tila unti-unting binabaklas ng ulan ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na binuo niya sa loob ng 5 taon. Ang kalsada ng Quezon City, na dati ay puno ng liwanag at pangako, ay naging isang madilim na labirinto ng sakit. Ang kanyang mga paa na sanay sa mamahaling sapatos ay nakayapak na ngayon sa magaspang na kalsada, hinahayaan ang bati ng malamig na aspalto at ang hapdi ng mga maliliit na bato. Hindi siya sumakay ng taxi. Hindi dahil wala siyang pera, dahil ang totoo ay wala nga siyang natira kahit 1 piso, kundi dahil kailangan niya ang lamig ng gabi upang patayin ang alab ng kahihiyang nararamdaman niya. Ang tanging nag-uugnay sa kanya sa mundong ito ay ang pilak na kwintas ng kanyang ina na mahigpit niyang hinahawakan sa loob ng kanyang palad hanggang sa bumaon ang hugis nito sa kanyang balat. Nakarating siya sa Divisoria ng madaling araw kung kailan ang amoy ng nabubulok na gulay at ang singaw ng estero ay nagsisimulang humalo sa halimuyak ng bagong luto na pandesal. Dito sa gitna ng ingay ng mga kariton at sigaw ng mga kargador, naramdaman ni Thursday ang isang kakatuwang uri ng kapayapaan. Ito ang lugar na itinuring ni Doña Consuela na basura, ngunit para kay Thursday, ito ang tanging lugar na hindi siya kailanman hinusgahan. Huminto siya sa harap ng isang lumang paupahan na yari sa pinagtagpitagping kahoy at semento. Ang pintura nito ay kupas na tila isang balat na naglalangib sa katandaan. Sa isang sulok ng hagdanan, isang anino ang biglang gumalaw. Thursday, Diyos ko anak. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisa. Si Yaya Loring, ang matandang katulong na itinuring niyang pangalawang ina sa mansyon, ay nakatayo roon. Nakabalot ang matanda sa isang manipis na shawl, bitbit ang isang lumang maleta na tila mabilisang inimpake. Yaya, bakit ka nandito? Bakit ka umalis? Nanghihinang tanong ni Thursday. Halos hindi lumabas ang kanyang boses dahil sa pamamaga ng kanyang lalamunan. Mabilis na lumapit ang matanda at niyakap siya ng mahigpit. Ang amoy ng matanda, amoy ng pulbos na tila bulaklak ng kalachuchi, ay nagpabagsak sa huling depensa ni Thursday. Doon sa gitna ng maruming eskinita, humagulgol siya sa balikat ng matanda. Pinalayas din nila ako, anak. Noong nakita nilang binigyan kita ng kwintas na iyan, sinabihan ako ni Doña Consuela na kasabwat mo raw ako sa pagnanakaw. Pero ayos lang, Thursday. Mas pipiliin kong matulog sa bangketa kaysa manatili sa bahay na iyon na puno ng mga demonyo. Ang boses ni Yaya Loring ay puno ng puot, ngunit may kasamang lambing para sa kanya. Halika na, pumasok tayo sa loob. Kanina pa kita hinihintay. Dinala siya ni Yaya Loring sa isang maliit na silid sa itaas. Napakaliit nito, sapat lamang para sa isang papag at isang lumang aparador.
Ngunit para kay Thursday ang silid na ito ay mas malawak pa sa master's bedroom ng mga Montesillo dahil dito ay malaya siyang huminga. Inasikaso siya ng matanda. Pinunasan ang kanyang mga sugat binihisan ng tuyong damit at pinainom ng mainit na tsa. Huwag mong isipin ang mga hayop na yon, Thursday. Sabi nga ng nanay mo noon ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para lalong kuminang. Nang kumalma na ang lahat, itinuro ni Yaya Loring ang isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng papag. Iyan ang iniwan ng nanay mo sa akin bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko lang sa iyo kapag wala ka na talagang matakbuhan. Kapag ang mundo ay tumalikod na sa iyo. Dahan-dahang lumuhod si Thursday sa harap ng baul. Ang kahoy nito ay gawa sa nara, may mga ukit ng mga bulaklak na tila gawa ng isang dalubhasang kamay. Sa pagbukas niya ng takip, ang amoy ng tuyong dahon at lumang papel ay humahalimuyak. Sa loob ay may mga lumang litrato, isang panyong may borda ng kanyang pangalan at ilang pirasong damit ng sanggol. Ngunit sa pinakilalim sa ilalim ng isang doble karang tela, may naramdaman siyang matigas na bagay. Isang maliit na kahon na yari sa pelus. Sa loob nito ay hindi alahas ang nakita niya. Isa itong kulay itim na bank card. Wala itong pangalan ng bangko kundi isang logo lamang ng isang gintong agila na may nakasulat na Luz Viminda Trust. Sa ilalim ng card ay may isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ina. Para sa aking anak Thursday, huwag mong kakalimutan na ang ugat mo ay hindi sa putikan, kundi sa isang lupang mas mayaman pa sa anumang gintong nakikita ng mata. Gamitin mo ito kapag handa ka ng bawiin ang dangal na kinuha nila sa iyo. Nanginig ang mga kamay ni Thursday habang hawak ang itim na card. Sa isang sandali, ang lahat ng pang-aapi ni Mateo at Doña Consuela ay tila naging maliliit na alikabok na lamang. Ang card na ito ay hindi lamang simbolo ng pera. Ito ay simbolo ng kapangyarihang hindi kailanman inakala ng mga Montesillo na taglay niya. Tumayo si Thursday at lumapit sa maliit na bintana ng silid. Mula roon, nakikita niya ang unti-unting paglitaw ng araw sa likod ng mga gusali sa Maynila. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pighati, ay nabalot ng isang bago at nakakatakot na kalmado. Yaya Loring, tawag niya sa matanda ng hindi lumilingon. Ano yun, anak? Simula ngayong araw, hindi na Thursday Montesillo ang pangalan ko. Ako si Thursday Luz Viminda. At titiyakin ko na bawat luha na pumatak mula sa mga mata ko kagabi ay babayaran nila ng higit pa sa yaman nila. Nanatiling tahimik ang silid, tanging ang tunog ng pagtila ng ulan sa bubungan ng naririnig. Ngunit sa puso ni Thursday, isang malaking sunog ang nagsisimulang mag-alab, isang sunog na tutupok sa bawat kasinungalingan ng mga taong nagpabagsak sa kanya. Sino nga ba talaga ang kanyang ina? At anong klaseng yaman ang nakatago sa likod ng simpleng bank card na ito? Ang sikat ng araw sa Bonifacio Global City ay tila mas matalas at mas malamig kumpara sa init ng Divisoria. Dito ang mga gusali ay yari sa salamin na tila gustong abutin ang langit at ang bawat taong naglalakad ay tila may mahalagang misyong kailangang tapusin. Sa gitna ng karangyaang ito, isang babae ang nakatayo sa harap ng isang gusali na walang pangalan, tanging isang gintong agila lamang ang nakaukit sa pintuan nito. Si Thursday ay hindi na mukhang basahan. Bagaman luma ang suot niyang puting blusa na hiniram niya kay Yaya Loring ang kanyang likod, ay tuwid na parang isang kawayang tumanggi sa bagyo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha, na bagaman maputla ay bakas ang isang determinasyong hindi kayang buwagin ng kahit na sinong Montesillo. Kaya ko ito, Python. Bulong niya sa sarili. Hinaplos niya ang itim na card sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang kanyang tanging sandata. Sa pagpasok niya sa loob, ang lamig ng aircon ay tila yumakap sa kanyang balat. Ang sahig ay yari sa itim na marmol na sobrang kintab, anupat makikita mo ang sarili mong refleksyon. Isang babaeng nasa counter na may suot na mamahaling uniforme ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. May bahid ng pangmamaliit sa mga mata nito, isang tingin na kabisadong-kabisado na ni Thursday. Yes, Miss May, appointment po ba kayo? This is a private wealth management firm. Hindi po ito basta-bastang bangko. Wika ng babae, ang tono ay puno ng matatandang hiya. Natila ba ang pagtapak ni Thursday, doon ay isang kasalanan. Hindi nagpatinag si Thursday. Hindi siya ang dating Thursday na hihingi ng paumanhin at aalis na lamang. Dahan-dahan niyang inilabas ang itim na card
at inilapag ito sa ibabaw ng marmol na counter. Ang tunog ng card sa ibabaw ng matigas na ibabaw ay tila isang malakas na hudyat ng digmaan. I don't need an appointment. I'm here for the Luz Viminda Trust. Malamig niyang pahayag. Ang mukha ng receptionist ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapagmataas ito, ay naging maputla na tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang kinukuha ang card upang iscan ito. Pagkakita sa screen ng computer, ang babae ay halos matumba sa kanyang kinatatayuan. Ma'am, I'm so sorry. Please follow me. Ang aming senior legal counsel ang kakausap sa inyo. Mabilis na wika ng babae habang pilit nang ngumingiti. Ang bawat kilos nito ay puno na ngayon ng takot at paggalang. Dinala siya sa isang silid sa pinakataas na palapag. Ang pader ay yari sa salamin na nagbibigay ng malawak na tanawin ng buong Maynila. Sa gitna ng silid sa likod ng isang malaking mesa na yari sa madilim na kahoy ay nakaupo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng itim na suit at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kaibuturan ng kaluluwa ni Thursday. So the legendary heir has finally arrived, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim baritono at may dalang autoridad na hindi mapapasubalian. Tumayo siya at lumapit kay Thursday. I am attorney Joaquin Salvatore. 10 years akong naghintay para sa araw na ito, Miss Luz Viminda. Tiningnan ni Thursday ang lalaki. May misteryo sa mga mata ni Joaquin, isang lungkot na pilit itinatago ng kanyang profesionalismo. Bakit 10 taon? Tanong ni Thursday. Dahil iyon ang bilin ng iyong ina. Ang Luz Viminda Trust ay hindi lamang tungkol sa pera. It is a legacy of resilience. At ang sabi ng ina mo, ibibigay ko lamang ito sa iyo kapag natutunan mo na ang sakit ng pagtataksil. Because only then will you know how to use this power correctly. Paliwanag ni Joaquin habang iniabot ang isang itim na folder. Binuksan ni Thursday ang folder. Ang mga numero sa loob ay tila mga bituing naglalakbay sa harap ng kanyang mga mata. $180 million. Hindi lang iyon pera. Iyon ay ang pinagsama-samang pawis, dugo at talino ng kanyang ina na itinago sa loob ng maraming taon. Everything that the Montesillos have, the real estate, the hospitals, the stocks. Halos kalahati niyan ay utang sa mga subsidiary ng trust na ito. You literally own their breath, Thursday. Dagdag ni Joaquin, ang kanyang labi ay gumuhit ng isang manipis na ngiti. Naramdaman ni Thursday ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito dahil sa yaman, kundi dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Ang pagkakataong makatayo ng pantay sa mga taong yumurak sa kanya. What do you want me to do, Attorney Salvatore? Tanong ni Thursday, habang nakatingin sa malayo kung saan matatagpuan ang mansyon ng mga Montesillo. I want you to be the predator, not the prey. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang pamilyang Montesillo ay parang sugatang hayop. Kapag naramdaman nilang mawawala ang lahat sa kanila, magiging mas malupit sila, babala ni Joaquin. Lumapit siya ng kaunti kay Thursday, sapat na para maamoy ni Thursday ang bango ng kanyang sandalwood na pabango. I will be your shield, Thursday. But you have to trust me. Tumingin si Thursday sa mga mata ni Joaquin. May kung anong kislap doon na hindi niya maunawaan. Isang pangako o isang babala. Trust is a luxury I can no longer afford, attorney. Tugon ni Thursday. Kinuha niya ang folder at tumayo. But for now, our interests align. Simulan na natin ang paglipat ng mga asset. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting paglamig ng kanilang mga bulsa. Habang palabas si Thursday ng gusali, sinundan siya ng tingin ni Joaquin mula sa bintana. Ang abogado ay kumuha ng isang lumang litrato mula sa kanyang drawer, isang litrato ng isang aksidente sa kalsada. Maraming taon na ang nakalilipas. Patawad, Thursday, bumong. Bulong ni Joaquin sa hangin. But this is the only way to get justice for what happened to my family. Kahit na kailangan kitang gamitin, kahit na kailangan kitang saktan. Ang tiwala ay parang isang basong kristal. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin, mananatili at mananatili ang mga lamat na magpapaalala sa iyo ng sakit. Ito ang tanging nasa isip ni Thursday habang nakatingin sa labas ng bintana ng mamahaling sasakyan ni Joaquin. Mabilis ang takbo ng sasakyan, tila ba gustong takasan ang mga anino ng naglalakihang gusali sa BGC. Sa loob ng sasakyan, tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang banayad na amoy ng sandalwood ni Joaquin
ang namamayani. Hindi mo kailangang magmadali Thursday. Ang yaman ay hindi tumatakbo, pero ang katawan mo ay may hangganan, basag ni Joaquin sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malambot malayo sa awtoridad na ipinakita niya kanina sa opisina. Napalingon si Thursday sa kanya. Napansin niya ang mahahaba at lenteng mga daliri ni Joaquin na maingat na nakahawak sa manibela. Saan tayo pupunta, attorney? Marami pa tayong papeles na dapat ayusin. Tawagin mo na lang akong Joaquin kapag tayo lang dalawa. At pupunta tayo sa isang lugar kung saan hindi kailangan ng kahit anong titulo o pera para makahinga, tugon ng lalaki habang lumiliko patungo sa direksyon ng Binondo. Huminto sila sa isang maliit at lumang kainan sa gitna ng mataong eskinita. Ang usok mula sa malalaking kaldero ng lugaw ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin pagkatapos ng ulan. Dito walang nakakakilala sa kanila. Walang Montecillo na huhusga at walang Luz Women Trust na kailangang protektahan. Habang kumakain sila ng mainit na lugaw na puno ng tostadong bawang, nakita ni Thursday ang isang kakaibang panig ni Joaquin. Inalis nito ang kanyang suit jacket, itinupi ang manggas ng kanyang puting polo at masayang nakikipag-usap sa matandang tindera. Alam mo, dito kami madalas kumain ng nanay ko nung bata pa ako. Noong panahong ang tanging kayamanan namin ay ang barya sa bulsa niya, kwento ni Joaquin habang nakatitig sa kanyang mangkok. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim, tila may isang malalim na balon ng pait doon. Nawala ang lahat sa amin dahil sa isang pagkakamali ng ibang tao, isang aksidente na kumuha sa buhay niya at nag-iwan sa akin sa gitna ng kalsada. Napatigil si Thursday sa pagkain. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Kaya ka ba naging abogado para humanap ng hustisya? Tumitig si Joaquin ng diretso sa kanya. Ang init ng kanyang tingin ay tila tumatagos sa balat ni Thursday. Naging abogado ako para tiyakin na walang sino man ang muling aapakan ang pamilya ko. At ngayon, Thursday, gagawin ko rin yan para sa iyo. Sa isang sandali naramdaman ni Thursday ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng inaalagaan. Ang pakiramdam na may isang taong nakahandang tumayo sa harap niya laban sa mundo. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang isandal ang kanyang pagod na balikat sa lalaking ito. Ngunit ang boses sa kanyang isipan ay patuloy na bumubulong ng babala. Bakit, Joaquin? Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Tanong ni Thursday. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa gitna ng ingay ng Binondo. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Thursday sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, isang katangi ang nagpapakita ng kanyang pinagdaanan bago naging matagumpay. Dahil sa gitna ng lahat ng dumi ng mundong ito, Thursday, ikaw lang ang nakita kong nanatiling totoo. At dahil may utang ako sa nakaraan, na ikaw lang ang makakatulong sa aking mabayaran. Hindi na nagtanong pa si Thursday. Hinayaan niya ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nilang dalawa. Ang gabi ay lumalim at sa pagbalik nila sa opisina ni Joaquin sa BGC para kunin ang mga naiwang gamit ni Thursday, ang atmosphere ay tila naging mas magaan. May isang bagong uri ng tiwala ang nagsisimulang sumibol, isang maliit na halaman sa gitna ng semento. Ngunit nang pumasok sila sa madilim na opisina, napansin ni Thursday na may naiwang bukas na folder sa ibabaw ng mesa ni Joaquin. Dahil sa hanging nagmumula sa nakabukas na bintana, ang mga pahina nito ay unti-unting nayuyupi, inilalantad ang nilalaman nito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Lalapit sana si Thursday para ayusin ito, ngunit nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang mabasa ang nakasulat sa itaas na bahagi ng dokumento. Montecillo Case, Confidential Strategy for Total Erasure. Sa ilalim nito may mga litrato ng mansyon, mga listahan ng utang ni Mateo at isang timeline ng mga kaganapan na nagsimula pa bago pa man siya pinalayas. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal ay ang isang sulat kamay na nota sa gilid ng pahina. Gamitin si Thursday para makuha ang lahat ng shares. Huwag hahayaang malaman niya ang tungkol sa aksidente. Narinig ni Thursday ang mga hakbang ni Joaquin na papalapit sa kanyang likuran. Ang bango ng sandalwood na kanina ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay tila naging amoy ng isang panganib. Thursday, may problema ba? Tanong ni Joaquin, ang boses ay malapit na sa kanyang pandinig. Dahan-dahang lumingon si Thursday. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng kadiliman. Ang init na naramdaman niya sa Binondo
ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang yelong kasing tigas ng kanyang determinasyon. Ano ang aksidenteng tinutukoy mo rito, Joaquin? At bakit ang pangalan ko ang nakasulat bilang kasangkapan sa plano mong ito? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging nakakabingi. Ang mukha ni Joaquin ay binalot ng anino at sa isang sandali ang lalaking kanina ay tila kanyang tagapagligtas ay naging isang estranghero na may hawak na kutsilyo sa likod ng kanyang mga ngiti. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng madilim na opisina ni Joaquin. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Thursday at ang mahinang paghampas ng kortina sa pasimano ng bintana. Ang liwanag mula sa mga gusali ng BGC sa labas ay nagbibigay ng matatalim na anino sa mukha ni Joaquin, dahilan upang magmukha siyang isang estrangherong hindi kailanman nakilala ni Thursday. Thursday, let me explain. Hindi yan ang iniisip mo. Ang boses ni Joaquin ay nanatiling kalmado ngunit may bakas ng pakiusap. Humakbang siya ng isa ngunit mabilis na umatras si Thursday. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa pagitan ng takot at puot. Huwag kang lalapit. Joaquin, explain. Nagagamitin mo ako na ang lahat ng pagpapakita mo ng malasakit sa Binondo, ang lahat ng pangako mong hustisya, ay bahagi lang ng strategy mo para burahin ang mga Montecillo. Ang boses ni Thursday ay gumaralgal puno ng pait. Ano ako sa plano mo, Joaquin? Isang bala, isang pain na itatapon mo rin kapag nakuha mo na ang gusto mo. Tumigil si Joaquin sa paglakad. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang kinuha ang folder mula sa mesa. Iniligtas kita sa ulan, Thursday. Binigyan kita ng pagkakataong lumaban. Yes, I want to destroy them. I hate them more than you can imagine. Pero ang total erasure na nakasulat dyan, iyan ang paraan para masiguro na hindi ka na nila muling maaabot. Para wala na silang babalikan. At ang aksidente, anong kinalaman ng ina ko sa nakaraan mo? Tanong ni Thursday, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Nanatiling tikom ang bibig ni Joaquin. Ang katahimikan niya ay tila isang kumpirmasyon ng isang lihim na mas mabigat pa sa yaman ng trust. Hindi pa ito ang tamang panahon, Thursday. But please believe me. Hinding-hindi kita sasaktan. Believe you. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thursday. Iyan din ang sabi ni Mateo sa akin 5 taon na ang nakalilipas. And look where it got me. Hindi ako papayag na maging biktima mo, Joaquin. Tutuloy tayo sa plano dahil kailangan ko ang connection mo. Pero huwag mong iisipin na nakuha mo ang tiwala ko. Tinalikuran siya ni Thursday at lumabas ng opisina. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang pusong muling naging bato. Samantala sa kabilang dako ng lungsod ang kapaligiran, sa mansyon ng mga Montecillo ay kabaligtaran ng katahimikan sa BGC. Ang dating marangyang sala ay puno ngayon ng sigawan at kalat ng mga papeles. Mateo, ano itong nababasa ko? Bakit nag-freeze ang mga accounts natin sa Singapore? At bakit may mga demand letters na tayo mula sa mga suppliers ng ospital? Ang boses ni Doña Consuela ay mataas at nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilan ng panginginig. Mom, I don't know, ang sabi ng finance manager. Biglang binawi ng Luz Viminda Group ang mga credit lines natin. Sila ang main creditor ng Montecillo Real Estate. Sagot ni Mateo habang balisang naglalakad pabalik-balik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suot na polo ay gusot na malayo sa imahe ng isang matagumpay na negosyante. Luz Viminda, sino ba? Ang mga yan. 1 linggo pa lang ang nakakalipas, maayos ang lahat. Kasalanan ito ni Thursday. Simula nang umalis ang malas na babaeng yan, gumuho na ang swerte natin. Ang pagsisi ni Doña Consuela ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Kasalanan ko ba na pinalayas natin siya, Mom? Ikaw ang nagpilit na gawan siya ng kwento para makuha natin ang shares niya. Singhal ni Mateo ang kanyang pagkamuhi sa sarili ay ibinabaling niya sa kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clara, ang kanyang mga mata ay namumula sa iyak. Mateo, ang mga alahas na binili mo para sa akin. Kinukuha ng bangko pati ang sasakyan ko, may hila na bukas. Anong nangyayari? Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang natanggap ni Mateo. Isang hindi kilalang numero. Nanginginig niyang sinagot ang telepono. Hello, sino ito?
Good evening, Mr. Montecillo. Isang boses ng lalaki pormal at walang emosyon ang sumagot sa kabilang linya. I am representing a new private investor. Alam naming malubha ang kalagayan ng inyong kumpanya. We are willing to offer a bailout. 500 million pesos upfront. Pero may isang kondisyon. Parang nakakita ng liwanag sa gitna ng madilim na kuweba si Mateo. Kahit ano-ano ang kondisyon. Kailangang isanla ninyo ang lahat ng inyong voting shares sa amin. At kailangang pumirma kayo sa isang debt-to-equity swap agreement. Ngayon din, ipapadala namin ang courier sa loob ng 10 minuto. Mateo, huwag baka bitag yan. Babala ni Doña Consuela, ngunit ang kasakiman at takot na mawalan ng luho ay mas matimbang. Mom, wala na tayong choice. Kapag hindi tayo pumirma bukas, ay nasa kalsada na tayo. Marahas na inagaw ni Mateo ang panulat mula sa mesa nang dumating ang courier. Hindi alam ni Mateo, habang inilalagay niya ang kanyang pirma sa dokumento, sa isang maliit na kwarto, sa Divisoria, nakatingin si Thursday sa screen ng kanyang laptop. Nakikita niya ang bawat galaw ng stocks ng mga Montecillo na unti-unting nagiging pula. Ang investor na tumawag kay Mateo ay isa lamang tauhan ni Joaquin sa ilalim ng utos ni Thursday. Dahan-dahang hinaplos ni Thursday ang pilak na kwintas sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, tanging ang lamig ng isang taong tapos na sa pag-iyak. Pirmahan mo, Mateo. Pirmahan mo ang katapusan ninyo, bulong ni Thursday sa dilim. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang tanong na patuloy na kumakatok sa kanyang isipan. Kung ang bet ay kumagat na sino ang susunod na mabibiktima. Ang mga Montecillo ba o siya mismo sa kamay ni Joaquin Pratosaha? Huwag mong kalilimutan, Joaquin. Ang tupa ay tupa at ang lobo ay lobo. Gaano man kakinang ang suot niyang balat sa dulo ng araw, ang mahalaga lang ay kung sino ang kakain at sino ang makakain. Ang boses na iyon ay hindi kay Thursday. Ito ay mula sa isang matandang lalaki na nakaupo sa madilim na sulok ng isang eksklusibong bar sa Makati, malayo sa ingay ng BGC. Si Joaquin ay nakatayo sa harap nito, ang kanyang mukha ay tila yelo sa tigas. Ang bango ng kanyang sandalwood ay humahalo sa amoy ng mamahaling tabako at alak. Alam ko ang ginagawa ko, Don Miguel. Tipid na sagot ni Joaquin. Walang bakas ng init o lambing na ipinakita niya kay Thursday sa binondo. Dito siya ang The Shark, ang abogadong walang sinasanto para makuha ang gusto. Siguraduhin mo lang. Dahil ang batang iyon si Thursday, siya ang huling piraso. Kapag nakuha mo na ang pirma niya para sa kabuuan ng Luz Viminda Trust, malilinis na ang pangalan ng pamilya natin. At ang mga Montecillo, sila ang magbabayad sa dugong nawala sa atin 20 taon na ang nakalilipas. Hindi sumagot si Joaquin. Tinalikuran niya ang matanda at lumabas ng bar. Sa bawat hakbang niya, tila naririnig niya ang boses ni Thursday na nagtatanong tungkol sa aksidente. Ang kanyang konsensya ay tila isang sugat na pilit niyang tinitistis. Anak, bakit tila malayo ang tingin mo? Tanong ni Yaya Loring, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba nababawi mo na ang yaman mo? Hindi lang yaman ang kinuha nila sa akin, Yaya. Kinuha nila ang tiwala ko sa mundo, bulong ni Thursday. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. At natatakot ako dahil ang taong inaasahan kong magliligtas sa akin, baka siya pala ang huling maglulubog sa akin sa putikan. Naputol ang usapan nila nang tumunog ang telepono ni Thursday. Isang mensahe mula kay Joaquin. Meet me at the rooftop of the building, 10:00 ng gabi. We need to finalize the transfer. May kailangan kang malaman. 10:00 ng gabi. Ang hangin sa rooftop ay malakas, pinalilipad ang buhok ni Thursday habang nakatingin sa abot-tanaw ng Manila. Dumating si Joaquin, ang kanyang aura ay mabigat at puno ng misteryo. Hindi siya lumapit ng husto, tila may pader na muling itinayo sa pagitan nilang dalawa. Narito ang mga huling papeles, Thursday, simula ni Joaquin. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng railings. Kapag pinirmahan mo ito, ang lahat ng control sa Luz Viminda Trust ay malilipat sa akin bilang iyong legal custodian sa loob ng 5 taon. Ito ang tanging paraan para hindi matrace ng mga Montecillo ang perang ginamit natin para ipitin sila. Tumingin si Thursday sa mga papel, pagkatapos ay sa mga mata ni Joaquin. Legal custodian o ganap na pag-ari, Joaquin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang kinalaman ng ina ko sa pagkamatay ng pamilya mo?
Tumigas ang panga ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang ina mo, siya ang nagmamaneho ng sasakyang bumangga sa amin. Tumakas siya Thursday. Iniwan niya kaming nag-aagaw buhay sa kalsada dahil mas mahalaga sa kanya ang itago ang yaman na kinuha niya sa amin. Napaatras si Thursday, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho. Hindi magagawa yon ni nanay. Namuhay siya ng mahirap sa Divisoria dahil iyon ang tanging paraan para hindi siya mahanap ng batas. Sigaw ni Joaquin, ang galit na pilit niyang itinatago ay sumabog na. Kaya ko ito ginagawa, Thursday. Ginamit kita para mahanap ang perang iyon. Ang perang dapat ay sa amin, pero huminto siya, ang kanyang boses ay biglang naging pause. Pero hindi ko inaasahang magiging ganito kahirap na saktan ka. Sa gitna ng kanilang paghaharap, isang anino ang gumalaw sa pintuan ng rooftop. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. Napakagandang palabas, Attorney Salvatore. Tunay na pang pelikula. Lumingon silang dalawa at nanigas sa gulat. Si Mateo Montecillo ay nakatayo roon, may hawak na baril, at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa baliw na galit. Kasama niya ang ilang mga lalaking mukhang upahang mamatay tao. Akala ninyo ba ay ganoon lang kadaling ubusin ang mga Montecillo? Ang tawa ni Mateo ay puno ng pait. Salamat sa impormasyon mo, Clara. Tama ka nga, dito sila magkikita. Itinutok ni Mateo ang baril kay Thursday. Ngunit bago pa siya makakilos, humarang si Joaquin sa harap ng babae. Mateo, ibaba mo ang baril. Tapos na ang laban na ito. Utos ni Joaquin, ngunit ang kanyang boses ay may halong kaba. Hindi pa tapos hanggat hindi kayo nagbabayad. Sigaw ni Mateo, kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala rin kayong ititira. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang lahat ay tila tumigil. Nakita ni Thursday ang unti-unting pagbagsak ni Joaquin sa kanyang paanan, ang dugong mabilis na kumakalat sa puting polo nito. Joaquin, ang hiyaw ni Thursday, ay napuno ng pighati na tila galing sa kaibuturan ng lupa. Ngunit ang mas malaking panganib ay hindi pa tapos. Habang nakabulagta si Joaquin, dahan-dahang lumapit si Mateo kay Thursday. Ang dulo ng baril ay nakatutok na ngayon sa noo ng babae. Ngayon, Thursday, nasaan ang susi ng vault ng Luz Viminda, Hamatas? Pumili ka, Thursday, ang susi ng vault o ang huling hininga ng lalaking ito na nanggamit lang sa'yo. Alin ang mas mahalaga sa isang katulad mong itinapon na ng mundo? Ang boses ni Mateo ay puno ng pangungutya, isang halakhak na tila galing sa impyerno, habang mas lalong idinidiin ang dulo ng baril sa noo ni Thursday. Ang lamig ng bakal ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa kanyang paanan, kung saan nakabulagta si Joaquin. Ang puting polo nito ay unti-unti nang nilalamon ng isang madilim at malapot na mantsa ng dugo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pagdaloy ng oras para kay Thursday. Ang ingay ng hangin sa rooftop ay naglaho, at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso, na tila isang tambol ng kamatayan. Tiningnan niya ang kamay ni Joaquin na nakalapat sa semento, ang kamay na humawak sa kanya sa binondo, ang kamay na nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ngayon ang kamay na iyon ay nanginginig, tila pilit na inaabot ang dulo ng kanyang bestida sa huling pagkakataon. Ay, ibigay mo na, Thursday, tumakas ka na. Ang pause at hirap na bulong ni Joaquin. Tumahimik ka, attorney, wala ka ng silbi. Singhal ni Mateo habang sinisipa ang tagiliran ni Joaquin. Isang mahinang ungol ng sakit ang kumawala sa abogado, at bawat tunog niyon ay tila isang punyal na tumatarak sa puso ni Thursday. Hayop ka, Mateo. Ang boses ni Thursday ay galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang bulong na puno ng lason. 5 taon kitang pinagsilbihan. 5 taon kong tiniis ang lahat ng pang-aalipusta ninyo dahil akala ko kahit konti may puso ka. Pero ikaw pala ang tunay na basura. Huwag mo akong pangaralan ng moralidad, Thursday. Ang pamilya niyo ang nagnakaw sa amin. Ang nanay mo ang dahilan kung bakit kami naghirap. Sigaw ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Ibigay mo ang code. Ngayon din, dahan-dahang ipinikit ni Thursday ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init ng luhang humahalo sa malamig na patak ng ambon. Ang sakit ng pagtataksil ni Joaquin
at ang kalupitan ni Mateo ay nagsama sa loob ng kanyang dibdib, lumilikha ng isang bagyo ng emosyon na halos magpasabog sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, naalala niya ang bilin ni Yaya Loring at ang sulat ng kanyang ina. Ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para lalong kuminang. Sa isang iglap dumilat si Thursday. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang isang nakakatakot na kalmado ang kalmado bago ang huling paghampas ng unos. Gusto mo ang code, Mateo? Gusto mo ang yaman ng Luz Viminda? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Thursday. Sige, lalapit ako sa terminal, pero bitawan mo si Joaquin. Hayaan mo siyang mabuhay para makita niya kung paano ko wawakasan ang lahat. Nasilaw si Mateo sa posibilidad ng yaman. Bahagyan niyang inilayo ang baril kay Thursday at itinuro ang computer terminal sa gilid ng rooftop. Gawin mo isang maling galaw at sasabog ang bungo mo. Dahan-dahang humakbang si Thursday bawat yabag niya sa semento ay tila isang panalangin. Habang ang kanyang mga daliri ay lumalapit sa keyboard, hindi ang code ang kanyang inisip. Sa loob ng 5 taon ng paninirahan sa mansyon, hindi lang siya naging basahan. Naging matalas din ang kanyang pandinig at paningin sa bawat galaw ni Mateo. Alam niya ang isang lihim na hindi alam ni Mateo, ang security system ng rooftop na ito ay hindi para sa vault, kundi para sa isang silent alarm na direktang konektado sa mga awtoridad sa BGC. Habang nagtitipa si Thursday ang kanyang mga mata, ay saglit na dumapo kay Joaquin. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng ulo ng abogado. Sa isang sandali nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na paghingi ng tawad at isang tahimik na pamamaalam. Matatapos na ito, Mateo, wika ni Thursday. Pinindot niya ang huling key. Ngunit sa halip na bumukas ang vault, isang nakakabinging tunog ng sirena ang bumalot sa buong gusali. Kasabay nito ang mga malalakas na floodlights ng rooftop ay bumukas, nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag na tumama sa mukha ni Mateo. Anong ginawa mo? Hiyaw ni Mateo, pilit na itinatago ang kanyang mga mata. Sa sobrang gulat, bahagyang nawala ang kanyang balanse. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Thursday. Hindi siya tumakbo palayo. Sa halip, buong lakas niyang itinulak ang mabigat na lamesa ng computer patungo kay Mateo, dahilan upang mapaatras ang lalaki patungo sa gilid ng railings ng rooftop. Para ito kay nanay, para sa lahat ng luhang pumatak sa akin dahil sa inyo. Ang sigaw ni Thursday ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Nawalan ng kontrol si Mateo. Ang baril ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumikha ng isang matunog na pagkiskis sa semento bago ito tuluyang nawala sa dilim. Nakakapit na lamang siya sa railings, ang kanyang mga paa ay nasa bingit na ng kamatayan. Thursday, tulungan mo ako, pamilya tayo, di ba? Ang boses ni Mateo ay napuno ng desperasyon. Ang dating mapagmataas na leon ay naging isang basang sisiw. Tumayo si Thursday, sa harap niya ang kanyang anino ay tila isang higante sa ilalim ng floodlights. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa sarili, ngunit wala siyang naramdaman. Kahit katiting na awa, wala. Sabi mo kanina, Mateo, pamilya tayo. Noong pinalayas mo ako sa ulan, naisip mo ba yan? Noong pinagnakawan mo ang pondo ng ospital at isinisi sa akin nasaan ang pamilya. Malamig ang boses ni Thursday, tila isang hatol ng korte. Ngayon tikman mo ang dilim na ibinigay mo sa akin. Dahan-dahang iniangat ni Thursday ang kanyang kamay, tila ba itutulak na si Mateo sa kailaliman. Ngunit bago pa man niya magawa ang huling hakbang, narinig niya ang mga yabag ng mga pulis na paparating. Thursday, huwag! Ang mahinang boses ni Joaquin ay narinig niya sa kanyang likuran. Lumingon si Thursday. Nakita niya si Joaquin, pilit na gumagapang patungo sa kanya, ang mukha ay punong-puno ng pakiusap. Huwag mong dungisan ang kamay mo. Huwag kang maging katulad nila. Nanatiling nakatayo si Thursday sa pagitan ng paghihiganti at ng huling hibla ng kanyang pagkatao. Sa labas, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay kumukutitap na parang mga bituin sa gitna ng baha. Ano ang pipiliin ni Thursday? Ang ganap na pagpuksa sa mga Montecillo o ang iligtas ang natitirang bahagi ng kanyang kaluluwa sa piling ng lalaking naggamit sa kanya, ngunit handang mamatay para sa kanya? Ang bawat daliri ni Thursday ay nanginginig habang nakatitig sa mga mata ni Mateo. Sa loob ng 5 taon, ang mga matang iyon ang nagdikta ng kanyang halaga bilang tao. Ngunit ngayon,
Ang mga matang iyon ay wala ng ibang laman kundi ang malansang takot ng isang hayop na malapit ng malunod. Isang tulak na lang, isang maliit na paggalaw ng kanyang kamay at matatapos na ang lahat ng sakit. Mawawala na ang anino ng mga Montesillo sa kanyang buhay. Thursday, please, maawa ka. Ang pagmamakaawa ni Mateo ay tila isang musikang sintunado sa kanyang pandinig. Naramdaman ni Thursday ang init ng dugo ni Joaquin sa kanyang mga binti habang ang lalaki ay pilit na kumakapit sa kanyang bestida. Huwag Thursday, huwag mong ibigay sa kanya ang huling tagumpay. Kapag pinatay mo siya, ikaw ang talo. Mananatili kang bilanggo ng galit mo habang buhay. Ang boses ni Joaquin ay tila isang angkla na humila kay Thursday pabalik sa katotohanan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang pagkamuhing mas malalim pa sa galit, ang pagkamuhi na may kasamang matinding pait at panghihinayang. Hindi kita papatayin, Mateo. Ang boses ni Thursday ay malamig at tuyo, tila isang lupang hindi na kayang tubuan ng kahit anong damdamin. Masyadong madali ang kamatayan para sa isang taong tulad mo. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong makita mo ang bawat piraso ng pangalan ninyo na nagiging abo. Gusto kong maranasan mo ang bawat gabi sa loob ng selda, iniisip kung paano mo itinapon ang tanging taong tunay na nagmahal sa iyo. Sa sandaling iyon, ang pinto ng rooftop ay marahas na bumukas. Ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis ay sumabog sa paligid, kasunod ang tunog ng mga yabag ng sapatos na mabilis na lumalapit. Pulis, ibitaw ang sandata. Itaas ang mga kamay. Ang sigaw ng mga awtoridad ay umalingaw-ngaw sa gabi. Doon na tuluyang bumigay ang mga kamay ni Mateo. Hinila siya ng mga pulis palayo sa gilid ng railings at mabilis na piniyakan ng posas. Ang dating makapangyarihang tagapagmana ng mga Montesillo ay nakayukong kinaladkad habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan at pawis. Ngunit hindi na lumingon si Thursday. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Joaquin. Ang dugo ay patuloy na lumalabas mula sa balikat ng lalaki, basang-basa na ang kanyang mga kamay. Joaquin, manatili kang gising, huwag kang pipikit. Ang tinig ni Thursday ay muling naging marupok, puno ng takot na hindi niya kayang itago. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinalo ang bala para sa akin? Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Joaquin. Bagaman ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Dahil ang hustisya ay hindi kailangang magmula sa kamatayan. Patawad, Thursday. Patawad sa lahat ng lihim. Dumating ang mga medic at mabilis na isinakay si Joaquin sa stretcher. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Thursday si Doña Consuela na dinala rin ng mga pulis sa baba. Ang matanda ay mukhang nawala na sa sariling kaisipan, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng kanilang kumpanya habang pilit na inaayos ang kanyang gusot-gusot na mamahaling gown. Ang hiya na pilit nilang iniwasan ay naging isang pampublikong tuntunan. Sa ilalim ng mga kamera ng media na nagsimula ng magsidatingan, naiwan si Thursday sa rooftop mag-isa sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Ang kanyang asul na bestida ay sira-sira, madumi at puno ng dugo. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa sahig. Isang notification ang lumitaw. Isang bank alert mula sa Luz Viminda Trust. Account transaction 500 milyong piso. Status on hold for investigation. Sa tabi ng notification na iyon, may isang hindi kilalang numero ang nag-text sa kanya. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat na para muling pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakulong si Mateo? Ang tunay na may-ari ng Luz Viminda ay hindi ang ina mo. Itanong mo kay Yaya Loring ang tungkol sa gabing nasunog ang ospital, 20 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Thursday ang muling paglamig ng kanyang sikmura. Tumingin siya sa ibaba sa mga sasakyan ng pulis na papalayos na. Ang tagumpay na inaakala niyang nakuha na niya ay tila isang panibagong pintuan lamang na bumubukas sa isang mas madilim na lihim. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At bakit ang pangalan ni Yaya Loring, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, ay nadamay sa isang trahedyang akala niya ay tapos na? Bakit sa bawat paghakbang ko patungo sa liwanag,
Tila mas lalong humahaba ang anino ng nakaraan, napilit akong hinahatak pabalik sa dilim. Ang puti ng mga pader sa pasilyo ng ospital ay tila isang malawak na canvas ng kawalan. Nakaupo si Thursday, sa isang malamig na upuang bakal ang kanyang mga kamay, ay nakapatong sa kanyang hita pilit na kinukuskos, ang tuyong dugo ni Joaquin na dumikit sa kanyang balat. Ang bawat pagdaan ng mga nurse at doktor ay tila mga aninong walang muka, at ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahina at paulit-ulit na pag-ugong ng aircon na tila isang malungkot na himig. Kakalabas lang ng doktor. Ligtas na si Joaquin, ngunit mananatili itong walang malay sa loob ng ilang araw dahil sa dami ng dugong nawala rito. Dapat sana ay nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit ang bigat sa kanyang bulsa, ang teleponong naglalaman ng misteryosong mensahe, ay tila isang mainit na pako na tumutusok sa kanyang hita. Anak, uminom ka muna nito. Nag-angat ng tingin si Thursday. Si Yaya Loring ay nakatayo sa kanyang harap. May dalang isang baso ng mainit na tubig at isang supot ng biskwit. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Ang mga kulubot sa kanyang noo ay tila mas lalong lumalim ngayong gabi. Ang amoy ng matanda, ang pamilyar na bango ng kalachuchi, ay dati-rati nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon sa ilalim ng malamig na liwanag ng ospital, tila may ibang anino sa likod ng mga mata ni Yaya Loring. Salamat, Yaya. Mahinang tugon ni Thursday. Ininom niya ang tubig, hinahayaan ang init nito na dumaan sa kanyang nanunuyong lalamunan. Yaya, may itatanong ako sa iyo, at pakiusap, huwag kang magsisinungaling sa akin. Napatigil ang matanda sa pag-aayos ng kanyang shawl. Ano iyon, anak, alam mong hinding-hindi kita pagsisinungalingan. Inilabas ni Thursday ang kanyang telepono at ipinakita ang mensahe. Sino ang tunay na may-ari ng Luz Viminda? Anong nangyari noong gabing nasunog ang ospital? 20 taon na ang nakalilipas. At anong kinalaman mo rito? Ang baso sa kamay ni Yaya Loring ay bahagyang nanginig sapat na para marinig ang bahagyang pag-umpog ng kanyang singsing sa salamin. Ang matanda ay dahan-dahang naupo sa tabi ni Thursday. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng isang lihim na matagal na niyang pasan-pasan. Akala ko, mamatay na akong dala ang kwentong ito sa hukay. Ang boses ni Yaya Loring ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Ang nanay mo, si Luz Viminda, hindi siya basta tindera lang sa Divisoria, Thursday. Siya ang head nurse sa St. Jude Hospital noon. Naramdaman ni Thursday ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Head nurse, pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil ang ospital na iyon ay pagmamay-ari ng mga Montesillo. At ang sunog na nangyari, hindi iyon aksidente. Patuloy ni Yaya Loring, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila nakikita ang mga apoy ng nakaraan. May nadiskubre ang nanay mo tungkol sa illegal na eksperimento sa mga gamot na ginagawa ni Don Ricardo, ang tatay ni Mateo. Noong gabing balak na niyang magsumbong sa mga awtoridad, biglang nagkasunog. Maraming namatay, Thursday, at ang nanay mo, uwusay. Siya ang pinagbintangang nagsimula ng apoy para pagtakpan ang sarili niyang pagkakamali. Kaya ba kami nagtago sa Divisoria? Kaya ba kami namuhay na parang mga daga? Ang boses ni Thursday ay puno ng pait. Tumango si Yaya Loring, ang luha ay unti-unting dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pinalabas ng mga Montesillo na patay na siya sa sunog. Pero ang totoo, nakatakas kami. At ang perang nasa trust, hindi iyon galing sa nakaw. Iyon ang mga ebidensya at shares na kinuha ng nanay mo mula sa vault ng ospital bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Shares na dapat ay para sa mga biktima ng sunog. Kung ganoon, ang yaman na hawak ko ngayon ay galing sa dugo ng mga biktima. Halos mabulunan si Thursday sa katotohanan. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw niyang ipagamit sa iyo ang pera hanggat hindi ka handa, anak. Dahil ang perang iyan ay may kaakibat na sumpa bulong ni Yaya Loring. Ngunit bago pa makasagot si Thursday, isang lalaking naka-uniforme ng gwardya ang lumapit sa kanila. Ma'am Thursday Montesillo, may nagpapabigay po nito sa inyo sa lobby. Kanina pa daw po kayo hinihintay sa parking lot. Inabot ng gwardya ang isang maliit na susi na may kasamang address. Nang tingnan ni Thursday ang address, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Iyon ang address ng lumang St. Jude Hospital na ngayon ay isa na lamang abandonadong gusali. Sino ang nagbigay nito? Tanong ni Thursday.
Isang babaeng nakabelo, ma'am. Sabi niya kung gusto niyo daw malaman kung sino ang tunay na bumangga sa pamilya ni Attorney Salvatore, pumunta kayo ron. Tumingin si Thursday kay Yaya Loring pagkatapos ay sa pintuan ng ICU kung saan naroon si Joaquin. Ang lahat ng akala niyang tapos na ay tila isang malaking buhol-buhol na sinulid na ngayon palang nagsisimulang mag-unravel. Dahan-dahang tumayo si Thursday. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang bagong uri ng isang tapang na hindi na nanggagaling sa galit, kundi sa paghahanap ng katotohanan. Yaya, bantayan mo si Joaquin. Huwag kang aalis dito, utos ni Thursday. Saan ka pupunta, anak? Gabi na mapanganib, pakiusap ng matanda. Pupunta ako kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan, sagot ni Thursday. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko nalilinis ang pangalan ng nanay ko, at hanggat hindi ko nalaman kung sino ang totoong demonyo sa kwentong ito. Habang naglalakad si Thursday patungo sa elevator, hindi niya napansin ang isang pamilyar na sasakyang nakaparada sa dilim ng parking lot. Sa loob ng sasakyan, isang babae ang dahan-dahang nag-alis ng kanyang itim na belo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinapanood ang bawat galaw ni Thursday. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maghiganti? Thursday, talk. Bulong ni Clara habang hawak ang isang lighter. Ngayong gabi tatapusin natin ang sinimulan ng mga Montesilo. 20 taon na ang nakalilipas. Kat. Ang gabi ay tila isang telon ng itim na pelus na bumabalot sa guho ng lumang St. Jude Hospital. Sa bawat paghakbang ni Thursday, sa masukal na bakuran ng abandonadong gusali, ang mga tuyong dahon ay lumilikha ng tunog na tila mga bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang amoy ng lumang semento amag at isang kakatuwang halimuyak ng tila sunog na papel ay nanunuot sa kanyang ilong bagaman 2 dekada na ang nakalilipas mula ng lamunin ng apoy ang lugar na ito. Hawak ang maliit na susi at ang flashlight ng kanyang telepono, binagtas ni Thursday ang madilim na pasilyo. Ang liwanag ay tumatama sa mga pader na may mga bitak na tila mga sugat na hindi kailanman naghilom. Ang bawat anino ay tila naghuhugis tao, nagpapaalala sa kanya na sa lugar na ito, nagsimula ang sumpa ng mga Montecillo at ang pagbagsak ng kanyang ina. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo sa tapat ng isang pinto na may nakasulat na Administrative Office. Ang pintong ito ay yari sa mabigat na bakal, tila sadyang ginawa para protektahan ang mga lihim sa loob. Nanginginig ang mga kamay ni Thursday habang ipinapasok ang susi. Sa isang marahang pag-ikot, bumukas ang pinto, naglalabas ng isang bugso ng malamig at maalikabok na hangin. Nandito ka na pala, Thursday. Akala ko ay mas matalino ka kaysa sa ina mo, pero tila namana mo rin ang pagiging mapusok. Ang boses na yon ay galing sa madilim na sulok ng silid. Itinutok ni Thursday ang liwanag at doon niya nakita si Clara. Nakaupo ito sa isang lumang silya, may hawak na isang baso ng alak at isang tumpok ng mga dilaw na dokumento. Wala na ang maskara ng bait sa mukha nito. Ang tanging naroon ay ang isang mapait at mapang-uyam na ngiti. Clara, ikaw ang nagpadala ng mensahe. Wika ni Thursday, ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng kaba. Anong ginagawa mo rito? Bakit kailangan mo pa akong dalhin sa lugar na ito? Bakit isang malakas na halakhak ang kumawala kay Clara, isang tunog na puno ng lason? Dahil dito dapat nagtapos ang lahat, Thursday. Kung hindi lang dahil sa pakikialam ng nanay mo sana, ay matagal nang naging akin si Mateo at ang buong yaman ng mga Montecillo. Pero hindi. Kailangang maging bayani ang nanay mo. Kailangan niyang itago ang mga dokumentong magpapatunay na ang pamilya ko, ang pamilya namin ni Consuela, ang tunay na utak sa likod ng lahat ng anomalya. Tumayo si Clara at dahan-dahang lumapit kay Thursday. Alam mo ba kung sino ang totoong bumangga sa pamilya ni Joaquin, hindi ang ina mo? Ang ina mo ay nasa loob ng ospital na ito. Noong gabing iyon, pilit na inililigtas ang mga pasyente. Si Doña Consuela ang nagmamaneho ng sasakyan, Thursday. Lasing siya dahil sa takot na mabisto ang pagnanakaw nila sa pondo. At nang mamatay ang pamilya ni Joaquin, ginamit niya ang kapangyarihan nila para isisi ang lahat sa nanay mo. Napaatras si Thursday. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagulo sa kanyang isipan. Kung ganoon, lahat ng galit ni Joaquin ay nakatutok sa maling tao. At alam mo ang lahat ng ito
Of course, I knew. Sigaw ni Clara, ang kanyang mukha ay naging mapula sa galit. I helped her. At ngayon akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay para sabihin ang totoo kay Joaquin? Kapag nalaman niya ang totoo, kukunin niya ang lahat sa amin. Hindi lang ang pera kundi pati ang dangal na pilit naming binuo. Dahan-dahang inilabas ni Clara ang isang lighter at isang bote ng gaas mula sa ilalim ng mesa. Masyadong maraming alam si Yaya Loring at masyadong marami ka nang nalaman. Ang lugar na ito ay minsang naging libingan ng mga pangarap ng ina mo. Ngayong gabi, magiging libingan mo rin ito. Clara, huwag mabubulok ka sa kulungan. Babala ni Thursday pilit na humahanap ng malalabasan. Ngunit ang pinto ay biglang sumara mula sa labas. Tila may ibang tao na nagbabantay doon. Sino ang maniniwala sa isang patay? Bulong ni Clara habang sinisimulang ibuhos ang gaas sa paligid ng mga lumang papeles at sahig. Sasabihin ko na hindi mo matanggap ang pagbagsak ng mga Montesillo, kaya bumalik ka rito para magpakamatay. Isang trahedyang melodrama na magugustuhan ng publiko. Naramdaman ni Thursday ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang silid ay puno na ng amoy ng gaas at ang tanging liwanag ay ang maliit na apoy mula sa lighter ni Clara. Sa sandaling iyon, naalala ni Thursday ang mukha ni Joaquin sa ICU. Kung mamamatay siya rito, hinding-hindi malalaman ni Joaquin ang katotohanan. Mananatili itong bilanggo ng isang maling hinala habang buhay. Hindi ako mamamatay rito, Clara. Wika ni Thursday, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Dahil ang katotohanan ay parang apoy, hindi mo ito kayang itago sa ilalim ng mga abo. Bago pa maibaba ni Clara ang lighter, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig mula sa labas. Ngunit bago pa makita ni Thursday kung sino ang dumating, isang mabilis na pagliyab ng apoy ang sumabog sa pagitan nila ni Clara. Ang init ng apoy ay agad na dumapo sa balat ni Thursday. Ang makapal na usok ay nagsimulang bumalot sa silid, dahilan upang siya ay mabulunan. Sa gitna ng naglalakihang apoy, nakita niya si Clara na nakatayo lang doon, tumatawa ng baliw habang ang mga dokumento ay isa-isang nilalamon ng pula at dilaw na liwanag. Makakalabas pa ba si Thursday sa gitna ng nagbabadyang impyerno, at sino ang misteryosong taong sumira sa pinto sa huling sandali? Ang init ay hindi lamang dumadapo sa balat. Ito ay tila isang malupit na kamay na sumasakal sa kaibuturan ng kaluluwa ni Thursday. Ang bawat paghinga niya ay puno ng abo at usok, isang lasa ng kamatayan na nanunuot sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng naglalakihang apoy, ang figura ni Clara ay tila isang demonyong sumasayaw sa gitna ng impyerno. Ang tawa nito ay humahalo sa tunog ng naglalagablab na kahoy at nababasag na salamin. Ito ang nararapat sa iyo, Thursday. Dito ka magtatapos kasama ng lahat ng kasinungalingan ng ina mo. Ang sigaw ni Clara ay halos hindi na marinig dahil sa dagundong ng apoy na lumalamon sa kisame. Ngunit si Thursday ay hindi sumuko. Sa gitna ng nagdidilim niyang paningin, nakita niya ang isang metal na kahon. Sa ilalim ng mesa ni Clara ang kahon na kinalalagyan ng mga orihinal na dokumento ng ospital. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, gumapang siya sa mainit na sahig, hindi inintindi ang hapdi ng mga uling na tumatama sa kanyang balat. Isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak sa pagitan nila ni Clara. Ang apoy ay lalong lumakas, lumilikha ng isang pader ng init na hindi malampasan. Sa kabilang panig, nakita ni Thursday ang takot sa mga mata ni Clara nang mapagtanto nitong nakulong din siya sa sarili niyang patibong. Tulungan mo ako, Thursday, tulungan mo ako. Ang pagmamakaawa ni Clara ay mabilis na napalitan ng ubo at hiningang paos. Bago pa makakilos si Thursday, ang pinto ng opisina ay tuluyang nawasak. Isang figura ang pumasok sa gitna ng makapal na usok. Ang kanyang suot na hospital gown ay punong-puno ng dugo mula sa kanyang sariwang sugat, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Joaquin, ang hiyaw ni Thursday, ay naputol ng isang matinding ubo. Si Joaquin, sa kabila ng kanyang malubhang kalagayan, ay tumakas sa ospital nang malaman niyang wala si Thursday. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon habang sinusuong ang apoy. Hindi niya tiningnan ang naghihingalong si Clara. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng naging mundo niya sa gitna ng kanyang paghihigante. Thursday, hawakan mo ang kamay ko. Ang boses ni Joaquin ay gumaralgal, puno ng paghihirap.
Inabot ni Thursday ang kamay ni Joaquin kasama ang metal na kahon na mahigpit niyang niyayakap. Sa gitna ng nagbabagsakang mga poste, binuhat ni Joaquin si Thursday palabas ng silid. Narinig nila ang huling sigaw ni Clara bago tuluyang gumuho ang pinto ng opisina nila Lamon ang lahat ng ebidensya at ang huling biktima ng kasakiman ng mga Montesillo. Nakarating sila sa labas ng gusali sa malamig na damuhan sa ilalim ng buwan. Ang sariwang hangin ay tila isang himala sa kanilang mga baga. Magkayakap silang bumagsak sa lupa, kapwa puno ng uling dugo at luha. Bakit ka pumunta rito? Maaari kang mamatay. Bulong ni Thursday. Habang hinahaplos ang mukha ni Joaquin na punong-puno ng pawis at abo, hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Hindi sa paraang ito, tugon ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay unti-unti nang pumipikit dahil sa matinding pagod at sakit ng kanyang sugat. Joaquin, kailangang malaman mo ang totoo. Sabi ni Thursday, ang boses ay puno ng pighati. Hindi ang ina ko ang pumatay sa pamilya mo. Si Doña Consuela ang nagmamaneho ng sasakyang iyon. Nakita ko ang mga dokumento sa loob ng kahon na ito bago lumakas ang apoy. Ang nanay ko, iniligtas niya ang mga ebidensya para sa iyo. Natigilan si Joaquin. Isang luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata, humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ang lahat ng galit na itinanim niya sa loob ng 20 taon ay tila isang malaking kasinungalingan na biglang natunaw sa init ng katotohanan. Patawad, Turtidal. Thursday, patawad. Ang huling salita ni Joaquin bago siya tuluyang nawalan ng malay sa bisig ni Thursday. Sa malayo maririnig ang papalapit na sirena ng bumbero at ambulansya. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang misteryosong figura ang nakatayo sa anino ng mga puno, pinapanood ang magkasintahan. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, hawak ang isang lumang relo na pagmamay-ari ni Don Ricardo Montesillo. Akala ninyo ba ay tapos na ang lahat dahil wala na si Clara at Mateo? Bulong ng lalaki sa madilim na boses. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Sino ang lalaking ito? At anong bagong panganib ang naghihintay kay Thursday? Ngayong alam na ni Joaquin ang katotohanan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng ospital ay tila mga luhang pilit na humihingi ng kapatawaran sa lupang tigang. Sa loob ng silid, tanging ang mahinang pagugong ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Joaquin ang bumabasag sa katahimikan. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay nananatiling paalala na ang kamatayan ay dumaan lamang sa kanilang tabi, ngunit hindi sila tuluyang kinuha. Si Thursday ay nakaupo sa tabi ng kama ni Joaquin. Ang kanyang mga kamay ay balot ng benda dahil sa mga pasong nakuha sa sunog. Ang kanyang mukha ay malinis na mula sa uling, ngunit ang mga mata niya ay nananatiling pagod, hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ngayon ay kailangan niyang pasanin ng mag-isa. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid nakapatong ang metal na kahon na nasagip niya mula sa impyerno ng St. Jude. Bangging mga dokumento sa loob ay bahagyang sunog ang mga gilid, ngunit ang mga pirma at tatak ay malinaw pa ring nagpapatotoo sa krimen ng mga Montesillo. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Joaquin. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay unti-unting bumukas, pilit na inaaninag ang liwanag ng silid. Joaquin, bulong ni Thursday, ang boses ay puno ng pag-aalaga. Huwag kang biglang gising, ligtas na tayo. Tumingin si Joaquin kay Thursday. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang mabilis na nabuo sa kanyang mga mata. Thursday, ang mga dokumento, ang totoo. Alam ko na, Joaquin. Alam ko na ang lahat, putol ni Thursday, habang maingat na hinahawakan ang kamay ng lalaki. Hindi mo na kailangang pasanin ang galit na iyon. Ang nanay ko, iniligtas niya ang ebidensya para malaman mo ang totoo tungkol kay Doña Consuela. Hindi siya ang kaaway mo. Siya ang huling biktima na nagtangkang itama ang lahat. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Joaquin. Ang isang matapang at kinatatakutang abogado ay mukhang isang bata sa harap ni Thursday. Isang batang 10 taong naglakad sa dilim bitbit, ang maling sulo ng paghihiganti. I'm so sorry, Thursday. Ginamit kita. Muntik na kitang mapatay sa sobrang bulag ko sa galit, paus na wika ni Joaquin.
Kinalimutan ko na yun, Joaquin. Ang mahalaga ay narito ka. At buhay tayon, sagot ni Thursday. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging gamot sa kanilang mga sugat. Isang golden moment kung saan ang dalawang kaluluwang pinag-ugnay ng trahedya ay sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan sa piling ng isa't isa. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na kristal sa buhay ni Thursday. Naputol ang kanilang pag-uusap nang bumukas ang pinto at pumasok si Yaya Loring, ang mukha ay putla at ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang legal na sobre. Anak, Thursday, may dumating na tao sa lobby, may iniwan siyang sulat. Mula daw sa isang Benedicto Montesillo, wika ng matanda. Nanigas si Thursday. Benedicto Montesillo, ang kapatid ni Don Ricardo na balita, ay matagal nang namatay sa ibang bansa. Mabilis na binuksan ni Thursday ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato ni Thursday, noong sanggol pa siya, karga ng kanyang ina, at sa likod nila ay nakatayo ang isang lalaking kamukha ni Mateo, ngunit may mas matatalim na mata. May kasama itong maikling mensahe. Ang Luz Viminda Trust ay hindi lamang para sa mga biktima, Thursday. Ito ay para sa tunay na tagapagmana ng dugong Montesillo. Ang akala ninyo ay tapos na ang laro dahil nakulong si Mateo at Consuela. Hindi ninyo kilala ang totoong arkitekto ng pamilyang ito. See you at the hearing for the reclamation of assets. Sino si Benedicto, Yaya? Tanong ni Thursday. Ang kanyang boses ay muling binalot ng kaba. Siya ang black sheep ng pamilya Thursday. Ang lalaking mas masama pa kay Ricardo. Sinasabing siya ang nagturo kay Consuela kung paano mandaya sa mga dokumento. Akala ng lahat ay patay na siya sa isang gulo sa Macau, pero hindi natuloy ni Yaya Loring ang sasabihin dahil sa takot. Sa labas ng ospital, sa loob ng isang itim na sasakyan, ang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang binocular. Hinawakan niya ang lumang relo ni Don Ricardo. Ang bawat pag-ikot ng kamay nito ay tila tunog ng isang paparating na bitag. Masyadong naging emotional ang lahat, bulong ni Benedicto sa kanyang sarili. Panahon na para bawiin ang dapat ay sa akin. At si Thursday siya ang magiging susi para mabuksan ang huling vault na hindi nakuha ni Mateo. Lumingon si Benedicto sa kanyang tauhan. Ihanda ang mga papeles para sa temporary restraining order laban sa Luz Viminda Trust. At siguraduhin ninyong hindi makakaalis ng ospital si Attorney Salvatore ng buhay. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng ospital ay tila mga luhang pilit na humihingi ng kapatawaran sa lupang tigang. Sa loob ng silid, tanging ang mahinang pag-ugong ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Joaquin ang bumabasag sa katahimikan. Ang amoy ng antiseptic at gamot ay nananatiling paalala na ang kamatayan ay dumaan lamang sa kanilang tabi, ngunit hindi sila tuluyang kinuha. Si Thursday ay nakaupo sa tabi ng kama ni Joaquin. Ang kanyang mga kamay ay balot ng benda dahil sa mga pasong nakuha sa sunog. Ang kanyang mukha ay malinis na mula sa uling, ngunit ang mga mata niya ay nananatiling pagod, hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ngayon ay kailangan niyang pasanin ng mag-isa. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid nakapatong ang metal na kahon na nasagip niya mula sa impyerno ng St. Jude. Yung mga dokumento sa loob ay bahagyang sunog ang mga gilid, ngunit ang mga pirma at tatak ay malinaw pa ring nagpapatotoo sa krimen ng mga Montesillo. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Joaquin. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay unti-unting bumukas, pilit na inaaninag ang liwanag ng silid. Joaquin! Bulong ni Thursday, ang boses ay puno ng pag-aalaga. Huwag kang biglang gising. Ligtas na tayo. Tumingin si Joaquin kay Thursday. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang mabilis na nabuo sa kanyang mga mata. Thursday, ang mga dokumento, ang totoo. Alam ko na, Joaquin. Alam ko na ang lahat, Montang. Putol ni Thursday habang maingat na hinahawakan ang kamay ng lalaki. Hindi mo na kailangang pasanin ang galit na yon. Ang nanay ko, iniligtas niya ang ebidensya para malaman mo ang totoo tungkol kay Doña Consuela. Hindi siya ang kaaway mo. Siya ang huling biktima na nagtangkang itama ang lahat. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Joaquin. Ang isang matapang at kinatatakutang abogado ay mukhang isang bata sa harap ni Thursday. Isang batang 20 taong naglakad sa dilim, bitbit ang maling sulo ng paghihiganti.
I'm so sorry, Thursday. Ginamit kita. Muntik na kitang mapatay sa sobrang bulag ko sa galit, paos na wika ni Joaquin. Kinalimutan ko na yun, Joaquin. Ang mahalaga ay narito ka. At buhay tayo, sagot ni Thursday. Sa sandaling iyon ang katahimikan ay naging gamot sa kanilang mga sugat. Isang golden moment kung saan ang dalawang kaluluwang pinag-ugnay ng trahedya ay sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan sa piling ng isa't isa. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na kristal sa buhay ni Thursday. Naputol ang kanilang pag-uusap nang bumukas ang pinto at pumasok si Yaya Loring, ang mukha ay putla at ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang legal na sobre. Anak, Thursday, may dumating na tao sa lobby. May iniwan siyang sulat. Mula daw sa isang Benedicto Montesillo, wika ng matanda. Nanigas si Thursday. Benedicto Montequillo, ang kapatid ni Don Ricardo na balita, ay matagal nang namatay sa ibang bansa. Mabilis na binuksan ni Thursday ang sobre. Sa loob ay may isang lumang isang litrato ni Thursday, noong sanggol pa siya karga ng kanyang ina, at sa likod nila ay nakatayo ang isang lalaking kamukha ni Mateo, ngunit may mas matatalim na mata. May kasama itong maikling mensahe. Ang Luz Viminda Trust ay hindi lamang para sa mga biktima, Thursday. Ito ay para sa tunay na tagapagmana ng dugong Montesillo. Ang akala ninyo ay tapos na ang laro dahil nakulong si Mateo at Consuela. Hindi ninyo kilala ang totoong arkitekto ng pamilyang ito. See you at the hearing for the reclamation of assets. Sino si Benedicto, Yaya? Tanong ni Thursday. Ang kanyang boses ay muling binalot ng kaba. Siya ang black sheep ng pamilya, Thursday. Ang lalaking mas masama pa kay Ricardo. Sinasabing siya ang nagturo kay Consuela kung paano mandaya sa mga dokumento. Akala ng lahat ay patay na siya sa isang gulo sa Macau, pero hindi na tuloy ni Yaya Loring ang sasabihin dahil sa takot. Sa labas ng ospital, sa loob ng isang itim na sasakyan, ang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang binocular. Hinawakan niya ang lumang relo ni Don Ricardo. Ang bawat pag-ikot ng kamay nito ay tila tunog ng isang paparating na bitag. Masyadong naging emosyonal ang lahat, bulong ni Benedicto sa kanyang sarili. Panahon na para bawiin ang dapat ay sa akin. At si Thursday siya ang magiging susi para mabuksan ang huling vault na hindi nakuha ni Mateo. Lumingon si Benedicto sa kanyang tauhan. Ihanda ang mga papeles para sa temporary restraining order laban sa Luz Viminda Trust. At siguraduhin ninyong hindi makakaalis ng ospital si Attorney Salvatore ng buhay. Tamaw, hindi mo ba alam, Thursday, ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi sa mga taong inakala nating pamilya. Ang boses na iyon mula sa nakaraan ay tila isang multong bumubulong sa pandinig ni Thursday habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ni Joaquin. Sa ilalim ng malamig at asul na liwanag ng monitor sa ICU, ang mukha ng abogado ay tila isang estatwang gawa sa alabastro perpekto, ngunit napakarupok. Ang bawat mahinang paghinga nito ay isang paalala na ang buhay ay isang hiram na sandali, isang regalong maaaring bawiin ng tadhana sa isang kisap mata. Subalit ang kapayapaang ito ay biglang nag-ambala nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng doktor, may suot na maskara at nakayuko ang ulo. Sa unang tingin, tila isa lamang itong ordinaryong pagsusuri, ngunit naramdaman ni Thursday ang isang kakaibang panginginig sa kanyang batok. Ang lalaki ay hindi naglalakad nang may kumpiyansa ng isang manggagamot. Ang kanyang mga hakbang ay masyadong mabigat, masyadong maingat. Doktor, kakatapos lang po ng check-up niya kaninang isang oras. Wika ni Thursday. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ng estranghero. Kailangan ko lang pong i-check ang dosage ng kanyang IV drip, ma'am. May bagong order ang senior consultant. Tugon ng lalaki. Ang kanyang boses ay pause at tila pilit na iniiwas ang tingin kay Thursday. Napansin ni Thursday ang mga kamay ng doktor. Ang mga ito ay magaspang, may mga kalyo na hindi karaniwan sa isang surgeon at may isang maliit na tattoo ng isang agila sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Ang agilang iyon ang simbolo na nakita niya sa mga lumang papeles ni Don Ricardo. Sino ka talaga? Tanong ni Thursday. Ang kanyang boses ay naging matalim na parang balisong. Mabilis siyang tumayo at humarang sa pagitan ng kama ni Joaquin
at ng lalaki. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip mabilis niyang inilabas ang isang hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa man niya maiturok ito sa IV line ni Joaquin, marahas na hinablot ni Thursday ang braso ng lalaki. Kahit na mahina pa ang kanyang katawan, dahil sa mga pasong natamo ang lakas ng isang babaeng nagpoprotekta sa kanyang minamahal, ay tila walang hanggan. Security tulong. Sigaw ni Thursday habang pilit na itinutulak ang lalaki palayo. Nagkaroon ng mabilis na kaguluhan. Itinulak ng lalaki si Thursday dahilan upang tumama ang kanyang likod sa matigas na pader, ngunit hindi siya bumitaw sa suot na ID ng huwad na doktor. Sa huling sandali, bago tuluyang makatakas ang lalaki sa pintuan ng fire exit, nakuha ni Thursday ang isang pangalang nakasulat sa likod ng peking badge Benedicto's hand. Hingal na napasandal sa pader si Thursday habang dumarating ang mga gwardiya ng ospital. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Joaquin na bahagyang naistorbo ang pagtulog dahil sa ingay ngunit nananatiling ligtas. Anak, anong nangyari? Patakbong pumasok si Yaya Loring kasunod ang 2 pulis na nagbabantay sa labas. Sinubukan nilang patayin si Joaquin, Yaya. Nanginginig na wika ni Thursday. Hindi sila hihinto. Hanggat buhay si Joaquin, hindi sila mapapakali dahil siya lang ang tanging nakakaalam kung paano babawiin ang Luz Viminda Trust ng legal. Ma, may masama pa kaming balita, ina. Wika ng isa sa mga pulis. Kakarating lang ng ulat mula sa korte. Isang temporary restraining order ang inilabas laban sa inyo. Lahat ng assets ng Luz Viminda Trust ay naka-freeze simula ngayong gabi dahil sa isang urgent motion for reclamation na isinampa ni Benedicto Montecillo. Naramdaman ni Thursday ang mabilis na paglamig ng kanyang sikmura. Ang perang inaasahan niyang gagamitin para sa proteksyon at pagpapagamot ni Joaquin ay biglang naging hindi maabot. Ang mga Montecillo ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang pundasyon ng kanyang bagong buhay. Gusto nilang ubusin tayo, Yaya. Gusto nila tayong mawala ng kakayahang lumaban bago pa man magsimula ang pagdinig, bulong ni Thursday. Dahan-dahang lumapit si Thursday sa bintana ng ICU. Mula sa itaas, nakita niya ang itim na sasakyan na kanina pa nakaparada sa labas. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at sa loob ay nakita niya ang isang lalaking may hawak na telepono. Alam ni Thursday na si Benedicto iyon pinapanood ang kanyang bawat pagkilos. Biglang tumunog ang sariling telepono ni Thursday. Isang tawag mula sa isang unknown number. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Ano pang gusto ninyo? Nakuha niyo na ang pera, patayin niyo na lang ba kami? Bye, tuwik, maapa. Isang mahinang halakhak, malamig at puno ng pait ang sumagot sa kabilang linya. Hindi sapat ang pera, Thursday. Ang gusto ko ay ang makita kang lumuluhod sa harap ko. Gaya ng ginawa ng nanay mo 20 taon na ang nakalilipas. Alam mo ba kung bakit namatay talaga ang nanay mo? Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang sikretong hindi niya kayang dalhin hanggang sa hukay. Anong sikreto? Tanong ni Thursday. Ang kanyang boses ay halos mawala na sa sobrang kaba. Pumunta ka sa lumang pantalan ng Maynila bukas ng hating gabi. Mag-isa ka lang. Doon ko sasabihin sa'yo kung bakit ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ni Luz Viminda. At kung hindi ka darating, sisiguraduhin kong ang makinang nagpapatakbo sa puso ni Attorney Salvatore ay hihinto bago mag-umaga. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatitig si Thursday sa kawalan, habang ang tunog ng pagtila ng ulan ay tila nagiging isang malakas na tambol ng digmaan. Tumingin siya kay Joaquin, pagkatapos ay kay Yaya Loring na umiiyak sa gilid. Yaya, kailangan kong umalis bukas. Wika ni Thursday sa isang boses na kasing tigas ng bakal. Saan ka pupunta, anak? Bitagyan, pakiusap ng matanda. Alam ko, Yaya, pero ito lang ang tanging paraan para matapos na ang sumpa ng mga Montecillo. Kung kailangang dumaan ako sa impyerno para iligtas si Joaquin at ang dangal ni nanay, gagawin ko. Habang papalapit ang hating gabi, isang nakakatakot na katotohanan ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Thursday. Sino nga ba talaga siya sa pamilyang Montecillo? At bakit tila ang kanyang pagkatao ang huling alas ni Benedicto para makuha ang ganap na kapangyarihan? Ang mga anino sa ospital ay tila lalong humaba, nagbabanta, nalalamunin ang lahat ng liwanag na natitira sa buhay ni Thursday. Huwag kang bibitiw, Joaquin. Kung kailangang ibenta ko ang aking kaluluwa sa demonyo para lang manatiling tumitibok ang puso mo, gagawin ko.
Ang bulong na iyon ni Thursday ay tila isang sumpa at panalangin na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Habang hinahagkan niya ang malamig na noo ni Joaquin sa huling pagkakataon, bago umalis, naramdaman niya ang pait ng bawat segundong lumilipas. Ang amoy ng ospital, isang timpla ng gamot at kamatayan, ay tila gustong sumama sa kanyang paglabas. Sa labas ang gabi ay tuyo na, ngunit ang hangin sa Maynila ay nananatiling mabigat, puno ng alikabok at mga lihim na hindi pa nahuhugasan ng ulan. Bit-bit ang isang maliit na bag at ang kanyang matinding determinasyon tinahak ni Thursday ang daan patungo sa lumang pantalan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila tunog ng isang orasan na mabilis na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang boses ni Benedicto. Ang black sheep ng mga Montesilo ay hindi lamang nagbabanta. Siya ay naglalaro at si Thursday ang paborito niyang pyesa. Nakarating siya sa pantalan ng hating gabi. Ang lugar ay balot ng dilim, tanging ang matatandang poste ng ilaw na kumukurap-kurap ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay nanunuot sa kanyang ilong. Sa gitna ng naglalakihang mga container van, nakita niya ang isang figurang nakatayo, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa madilim na karagatan. Dumating ka rin, Thursday. Namana mo nga ang katigasan ng ulo ng iyong ina. Wika ni Benedicto nang hindi lumingon. Ang kanyang boses ay tila isang dahan-dahang pagpunit ng tuyong papel, malamig gasgas at walang bakas ng awa. Nasaan ang katotohanan, Benedicto? At nasaan ang kasiguruhan na hindi mo sasaktan si Joaquin? Ang sigaw ni Thursday. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga bakal na pader. Dahan-dahang humarap si Benedicto. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kasamaan. Ang kasiguruhan ay nasa mga kamay ko. Isang tawag ko lang at ang iyong mahal na abogado ay magiging isa na lamang alaala. Inilabas niya ang isang lumang locket na yari sa ginto, ang kaparehong locket na madalas makita ni Thursday sa mga lumang litrato ng kanyang ina. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ni Luz Viminda? Lumapit si Benedicto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtuklaw ng ahas. Dahil ikaw ay hindi anak ng kung sinong kargador sa Divisoria. Ikaw ay bunga ng isang gabing puno ng karahasan at kasalanan. Ang iyong ina ay hindi biktima ng sunog lamang, Thursday. Siya ay biktima ng aking kapatid si Ricardo. Ikaw ay isang Montesillo sa dugo, ngunit isang basura sa kanilang paningin. Napaatras si Thursday, ang kanyang mundo ay tila muling nayanig. Ang bawat hininga niya ay naging isang pagsusumamo para sa hangin. Hindi totoo yan. Si nanay, mahal niya ako. Mahal ka niya dahil ikaw ang tanging paraan niya para makapaghiganti. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Benedicto. Ginamit ka niya para itago ang mga shares na ninakaw niya, ang Luz Viminda Trust. Hindi iyon para sa iyo, iyon ay ang ransom na hiningi niya para manatiling lihim ang iyong pagkatao. Ikaw ang buhay na ebidensya ng dumi ng aming pamilya. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, napansin ni Thursday ang hawak na remote control ni Benedicto sa kabilang kamay. Ang remote na iyon ay may pulang ilaw na kumukurap, isang silent detonator. Ano yan? Tanong ni Thursday, ang kaba ay muling bumalot sa kanyang dibdib. Ito ang huling kabanata ng ating melodrama, bulong ni Benedicto. Nakakabit ito sa oxygen supply ng iyong mahal na si Joaquin. Sa oras na bitawan ko ang button na ito, hihinto ang lahat. At alam mo ba kung kailan ko ito bibitawan? Kapag nilagdaan mo ang pagsasalin ng lahat ng pondo sa pangalan ko. Ang yaman para sa buhay, Thursday. Isang patas na palitan, di ba? Naramdaman ni Thursday ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Nakatayo siya sa bingit ng isang imposibleng pagpili. Ang kanyang pagkakakilanlan ay naging isang malaking kasinungalingan at ang buhay ng lalaking tanging nagmahal sa kanya ay nakasalalay sa isang pindot lamang ng isang baliw na mamamatay tao. Biglang tumunog ang telepono ni Benedicto. Kinuha niya ito nang may ngiti sa labi. O mukhang may balita na mula sa ospital. Gusto mo bang marinig ang huling tibok ng kanyang puso? Inilapit ni Benedicto ang telepono sa pandinig ni Thursday. Ngunit sa halip na tunog ng makina, isang pamilyar at matatag na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Benedicto, tapos na ang laro. Nanlaki ang mga mata ni Benedicto.
Ang boses na iyon ay ang boses ni Joaquin. Paano nakabangon si Joaquin mula sa ICU? At ano ang gagawin ni Thursday ngayong alam na niya ang madilim na ugat ng kanyang sariling pagkatao? Habang ang alon ng dagat ay marahas na humahampas sa pantalan, isang panibagong pagsabog ng katotohanan ang nagbabadyang tumapos sa lahat. Ang tunay na laro ay tapos na, Benedicto, at sa pagkakataong ito wala ka ng barahan na maaaring ilapag sa lamesa. Ang boses ni Joaquin sa kabilang linya ay hindi na ang mahinang bulong ng isang taong nag-aagaw buhay. Ito ay matatag, malamig, at puno ng kapangyarihang nagmumula sa isang taong handang ibigay ang lahat para sa katarungan. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Benedicto ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa isang nakakatakot na pamumutla. Ang kanyang kamay na humahawak sa remote control ay nagsimulang manginig. Ang pulang ilaw ng detonator ay tila naging isang mantsa ng dugo sa dilim ng pantalan. Hindi maaari, dapat ay hindi ka na nakakahinga. Hiyaw ni Benedicto, ang kanyang boses, ay naging isang matinis na tunog ng desperasyon. Binayaran ko ang mga tao sa ospital pinutol na nila ang daloy ng iyong buhay. Nakalimutan mo yata, Benedicto. Ang sagot ni Joaquin na maririnig ang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento sa kabilang linya. Hindi lahat ng tao sa mundong ito ay nasisilaw sa pera ng mga Montecillo. Si Yaya Luring, ang matandang itinuring ninyong basura, siya ang tumawag sa mga awtoridad bago pa man makapasok ang iyong mga tauhan. Ang remote na hawak mo, isang laruan na lamang iyan. Kanina pa namin na-bypass ang system. Isang malakas na hikbi ng ginhawa ang kumawala sa mga labi ni Thursday. Napasandal siya sa isang malamig na container van, ang kanyang mga binti ay tila naging jelo sa sobrang emosyon. Ngunit sa kabila ng pag-asa, ang sakit ng katotohanang ibinunyag ni Benedicto tungkol sa kanyang pagkatao ay nananatiling isang bukas na sugat sa kanyang puso. Kahit na, bulong ni Benedicto pilit na binabawi ang kanyang natitirang dangal. Kahit na buhay ang abogadong iyon, mananatili kang dumi, Thursday. Ang dugong nananalaytay sa iyo ay galing sa isang halimaw. Hinding-hindi mo matatakasan ang pagiging isang Montecillo. Dahan-dahang tumayo si Thursday. Itinuwid niya ang kanyang likod, at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pantalan ang kanyang figura ay tila isang reynang handang tanggapin ang kanyang korona, isang koronang gawa sa tanso at pagtitiis. Hinawakan niya ang pilak na kwintas ng kanyang ina, ang tanging bagay na tunay na nag-uugnay sa kanya sa kabutihan. Mali ka, Benedicto. Ang boses ni Thursday ay malalim at puno ng kapayapaan. Ang dugo ay dugo lamang. Ito ay likido na dumadaloy sa ating mga ugat, ngunit hindi ito ang nagdidikta kung sino tayo. Ang aking ina, si Luz Viminda, ay hindi ang babaeng nagnakaw ng shares. Siya ang babaeng nagbuwis ng buhay para protektahan ang mga biktima ninyo. At kung ako man ay bunga ng isang madilim na gabi, pipiliin kong maging liwanag na tatapos sa kadilimang iyon. Sa sandaling iyon, ang paligid ng pantalan ay nabalot ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na mabilis na pinalibutan ng lugar. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang koro ng hustisya na umaaling-awngaw sa karagatan. Wala nang matakbuhan si Benedicto. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na nadakip at siya ay nanatiling nakatayo sa bingit ng pantalan, hawak ang walang kwentang remote control. Tapos na ang paghahari ninyo, Todd. Wika ni Thursday habang papalapit ang mga pulis kay Benedicto. Ang yaman ng Luz Viminda Trust ay hindi mapupunta sa iyo or sa akin. Ito ay ibabalik sa mga pamilyang winasak ninyo 20 taon na ang nakalilipas. Iyan ang tunay na testamento ni Luz Viminda. Habang piniyakan ng posa si Benedicto, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa likuran ni Thursday. Bumukas ang pinto at lumabas si Joaquin, may suot na benda sa balikat, at halatang nahihirapan pa ring lumakad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig at paghanga. Hindi na nag-atubili si Thursday. Tumakbo siya patungo kay Joaquin at mahigpit itong niyakap. Ang amoy ng antiseptic ay humalo sa alat ng dagat, ngunit para sa kanila iyon ang pinakamabangong halimuyak sa mundo. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila nagsasabing, ligtas na tayo. Tapos na ang lahat. Patawad kung pinag-alala kita, bulong ni Joaquin sa buhok ni Thursday. Sabi ko sa'yo hinding-hindi kita bibitawan. Joaquin, alam ko na ang totoo. Tungkol sa tatay ko.
tungkol sa lahat hikbi ni Thursday. Hinarap siya ni Joaquin, ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa mga pisngi ng babae. Hindi mahalaga kung kanino ka nanggaling Thursday, ang mahalaga ay kung sino ka sa harap ko ngayon. Ang babaeng pinakamatapang na nakilala ko. Ang babaeng nagturo sa akin na ang pagpapatawad ay mas matindi pa sa paghihiganti. Habang sumisikat ang unang sinag ng araw sa itaas ng Maynila, pinanood nila ang huling paghakbang ni Benedicto patungo sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang anino ng mga Montesillo ay unti-unti nang naglalaho sa liwanag ng bagong umaga. Sa gitna ng pantalan sa harap ng malawak at tahimik na dagat, isang bagong kabanata ang nagsisimulang isulat. Isang kabanatang hindi na tungkol sa utang na loob o dugo, kundi tungkol sa malayang pagpili ng sariling tadhana. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, may isang tanong na nananatili. Paano nga ba bubuuin ang isang buhay na winasak ng napakaraming kasinungalingan? At sapat na ba ang katarungan para hilumin ang lahat ng sugat? Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng ilog patungo sa malawak at tahimik na dagat. Ang ingay ng mga sirena, ang amoy ng usok, at ang hapdi ng mga sugat sa balat ay naging bahagi na lamang ng isang malungkot na gunita. Sa gitna ng maingay na lungsod ng Maynila, isang bagong gusali ang nakatayo. Hindi ito isang matayog na tore ng salamin na sumasagisag sa kasakiman, kundi isang mababang bahay na yari sa mapuputing pader at napaliligiran ng mga puno ng kalachuchi. Ito ang Luz Viminda Center for Healing, isang lugar kung saan ang mga kababaihang inapiminaltrato at nawalan ng pag-asa ay nakakatagpo ng bagong simula. Si Thursday ay nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan ng mga bata na naglalaro sa hardin sa ibaba. Wala na sa kanyang mukha ang bakas ng basahan na dating binubuli sa mansyon ng mga Montesillo. Ang kanyang suot na puting lino ay simpleng ngunit nagpapakita ng isang uri ng dangal na hindi kayang bilhin ng salapi. Hinawakan niya ang pilak na kwintas sa kanyang leeg, ang huling alaala ng kanyang ina, na ngayon ay ganap na niyang nauunawaan. Anak, handa na ang hapunan. Nagluto ako ng paborito mong sinigang wika ni Yaya Loring habang lumalapit sa kanya. Ang matanda ay maayos na ang kalagayan, ang mga mata ay puno na ng liwanag at hindi na ng takot. Salamat, Yaya. Susunod na po ako, tugon ni Thursday, nang may matamis na ngiti. Kumusta po ang balita mula sa korte? Huminga ng malalim si Yaya Loring. Si Mateo, tinanggihan ang kanyang huling plea para sa parol. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Si Doña Consuela naman, ayon sa balita, ay hindi na talaga nakakakilala ng tao sa loob ng institusyon. Minsan daw ay naglilinis siya ng sahig, akala niya ay siya ang katulong. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa kanya, walang naramdamang kagalakan si Thursday sa kanilang pagbagsak. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pagpapakawala. Ang paghihiganti ay tila isang mabigat na bagaheng matagal niyang dinala at sa wakas ay naibaba na niya ito sa lupa. Nagawa na natin ang katarungan, Yaya. Pero higit sa lahat, nahanap na natin ang ating tahanan, bulong ni Thursday. Maya-maya pa narinig nila ang mahinang tunog ng pagbukas ng gate. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Thursday. Paglingon niya, nakita niya si Joaquin. Nakasuot ito ng asul na pulo, bitbit ang isang bungkos ng sariwang bulaklak mula sa Divisoria. Bagaman may bahagyang pilay pa rin sa kanyang paglakad, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Your late attorney, biro ni Thursday habang bumababa ng hagdan para sa lubungin ang lalaki. Traffic sa BGC, Thursday. At alam mo namang kailangan ko pang dumaan sa Divisoria para mahanap ang pinakamagandang bulaklak na kasing ganda mo. Tugon ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kilig at pagmamahal. Inabot niya ang mga bulaklak at marahang hinawakan ang kamay ni Thursday. Hindi ito isang marahas na paghawak, kundi isang pagdampi na puno ng respeto at pangako. Joaquin, nahanap mo na ba ang kapayapaan sa nakaraan mo? Tanong ni Thursday, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga puno. Tumigil si Joaquin at hinarap siya. Ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagkalimot, Thursday. Nanggagaling ito sa pagtanggap na ang lahat ng sakit ay bahagi ng kung sino tayo ngayon. Salamat sa iyo, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa kaaway, kundi ang pagbuo ng isang buhay na wala na silang puwang. Sa huling sandali ng dapit hapon sa harap ng gusaling nagbibigay ng bagong buhay sa marami,
Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang kailangang salita. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay sapat na para sabihing ang kabanata ng pait ay tapos na. Nahanap na ba ni Thursday ang kapatawaran? Oo, hindi dahil karapat-dapat ang mga Montecillo, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Nahanap na ba nila ang binyin? Sa bawat ngiti ng mga taong tinutulungan nila, doon nila natagpuan ang tunay na katahimikan. Ang leksyon ng kanilang kwento ay simple ngunit malalim. Ang dugong nananalaytay sa ating mga ugat ay maaaring magmula sa putikan o sa palasyo, ngunit ang ating mga kamay at ang ating mga pagpili, ang tunay na nagdidikta ng ating dangal. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay hindi kailanman nasusunog, ito ay nagiging gintong mananatiling kumikinang hanggang sa huling sandali ng ating hininga. Habang unti-unting lumulubog ang araw, dahan-dahang isinandal ni Thursday ang kanyang ulo sa balikat ni Joaquin. Ang halimuyak ng kalachuchi ay humahalimuyak sa hangin, hatid ang pangako ng isang bukas. Nawala ng luha, tanging ang tamis ng isang bagong simula. Ang lahat ng dumi ng nakaraan ay tuluyan ng hinugasan ng panahon, at sa wakas si Thursday ay hindi na isang biktima. Siya na ang nagmamay-ari ng kanyang sariling langit. Hayaan nating tangayin ng hangin ang huling halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi habang ang liwanag ng bagong umaga ay tuluyan nang bumabalot sa ating mga puso. Dito nagtatapos ang mahabang gabi ng pagtitiis, at dito nagsisimula ang isang buhay na malaya at puno ng kulay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay. Kasama ko mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandaling ito. Habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot ng balikan ng eksena kung saan pinalaya si Thursday sa gitna ng malakas na ulan sa Quezon City, habang tanging ang pilak na kwintas ng kanyang ina ang kanyang hawak. Ang sakit ng pagtataksil at ang pakiramdam na ikaw ay itinapon ng mundong inakala mong sayo ay hindi madaling dalhin. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay alay ko sa lahat ng mga kababaihang nakaranas ng hagupit ng tadhana, ngunit piniling tumayo at muling buuin ang kanilang sarili. Bawat salita rito ay puno ng pagkilala sa inyong katatagan at sa mga sugat na unti-unti nating ginagawang pilat ng tagumpay. Ang ating buhay ay tila isang pilak na kwintas na pilit na ibinaon sa putikan. Maaari itong mangitim at magmukhang walang halaga sa mata ng mga mapanghusga, ngunit ang tunay nitong kintab ay hindi kailanman mawawala. Kailangan lamang nating dumaan sa apoy ng pagsubok upang muling maipakita ang tunay nating halaga. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Thursday na gamitin ang yaman ng Luz Viminda Trust para sa kapakanan ng kapwa sa halip na sarilihin ng luho? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya nyo rin bang bigyan ng pagkakataon ang isang Joaquin pagkatapos ng lahat ng lihim na kanyang itinago? Habang pinakikinggan ninyo ang huling bahagi ng ating kwento, nasaan kaya kayo ngayon? Nagluluto ba kayo ng hapunan para sa pamilya? Nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho? O marahil ay kasalukuyang nag-aayos ng bahay? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento, mag-like at i-share ang kwentong ito. Dito sa ating munting komunidad, palagi kaming handang makinig at yumakap sa inyong mga kwento. Naway manatili kayong anlane, matatag at malaya sa sarili ninyong paraan. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento ang paglaya ni Thursday. Ang yaman ng tunay na dangal, paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.